So hello mga kabukid, magandang araw pala sa inyong lahat. So ngayon, malapit na naman matapos yung buwan ng Mayo. So i-update ko kayo mga kabukid kung ano yung status ng ating mga alaga ngayon na native chicken. Kung kumusta na ba sila. So dito sa akin mga kabukid, palaging umulan tuwing gabi. So yung ating mga alaga talagang masasabi kong gusto Bisaya paluoy. So kawawa siya mga kabukid. So halika mga kabukid, gusto ko i-share sa inyo mga kabukid kung ano na ba yung ating mga alaga ngayon. So ito mga kabukid, so naglagay pala ako ng kanal ngayon mga kabukid. Kasi doon mga kabukid may tubig na naipon saka dito. So kailangan natin gawin ito mga kabukid para wala siyang tubig. Kasi yung nangyari, iniinom ng ating mga alaga yung tubig na sa lupa imbis doon sa tubig na may nilagay tayo na vitamina. So hindi sila uminom dyan mga kabukid kasi dahil dito sa may tubig sa gilid. So ayan, tinanggal ko na. So ito yung ating mga 2 months old mga kabukid, ngayong katapusan ng Mayo. So marapit na siguro to mga kalahating kilo na to mga kabukid. Tapos ito naman sa kabila mga kabukid. So ito yung ating mga running for 3 months. So nabawasan na rin to mga kabukid. Bawasan to dito ng siyam na piraso mga kabukid. Pero puro mga lalaki lang yung ibininta ko mga kabukid. Kasi yung plano natin na iiwan talaga yung mga babae. O sinusimulan na natin ngayon para dumami yung ating mga inahin. Kasi matatanda na rin sila. So ito yung ating mga running for 3 months. So meron tayong mga babae mga kabukid. Yan o. So ito yung ating mga native chicken na bagong inahin pagdating ng mga araw na pwede na sila. So yung ating range mga kabukid talagang masukal na. Yan o. So yung damo mahaba-haba na rin. So hinayaan ko na lang mga kabukid kasi katapos lang kumain diretso na sila agad doon para maningain. So yung pagkain ko sa lang kanila dito mga kabukid, 1 kilo lang sa isang araw. So kalahating kilo sa umaga, hapon kalahating kilo. So ito sila nasa mga 20 piraso mahigit. Diyan sa kabila din naman 30 piraso mahigit yan sila diyan mga kabukid. So yung pagkain natin kalahating kilo lang. So sa tingin ko naman tamang sakto lang sa kanila mga kabukid. So dahil doon may damo tayo doon sa likod. So doon sila nangingain. At doon mga kabukid yun ang ating running for 4 months. So tingnan natin mga kabukid. So talaga dito sa amin mga kabukid maputik. So yan sila mga kabukid running for 4 months. Hindi natin maklaro yung mga babae. So yan siya mga kabukid. 4 yan sila mga kabukid na dumalaga. So hindi siya maklaro mga kabukid kasi maitim. Yan. Ipitan pa natin. Yan sila mga kabukid. So 4 sila mga kabukid dumalaga. So yan na naman yung gagawin nating inahin mga kabukid. Sasama natin sila doon sa ating mga inahin na nandito mga kabukid. So ito yung ating mga inahin na matatanda na. So halos magdadalawang taon na sila mga kabukid. Pero maganda, okay pa rin sila, nangingitlog pa rin mga kabukid gamit yung ating mga pagkain na hindi naman kamahalan kasi darak lang yung ginagamit natin. So ngayon mga kabukid, meron din ako na i-discover na pagkain mga kabukid. Hindi ko akalain na kakainin pala yun ng ating mga alaga. So saka ko na lang yung share mga kabukid. Update muna tayo ngayon. So ito mga kabukid meron na naman tayong sisiu din sa loob mga kabukid. So tingnan natin sila mga kabukid. Kakalipat ko lang yung mga kabukid noong linggo. So ngayon ay
ano yun, Martes? Oo, Martes tama. Martes pala ngayon. So, kakalipat ko lang yan. So, yan sila mga kabukid. Mag 1 month old ngayong katapusan. So, inilipat ko na sila agad dito mga kabukid. Pero doon sa kabilang brother natin na isa, so bali isang linggo lang sila doon. Nilipat ko sila 15 days, nilipat ko na doon pagdating ng isang linggo. So, dito, niligay ko na. So, sa tingin ko, okay naman sila mga kabukid. O yun o, nasisigla sila kahit na umuulan palagi dito sa amin tuwing gabi. So lagyan lang natin ng vitamins palagi mga kabukid yung tubig nila, at saka siyempre huwag nating kalimutan na may tabing yung gilid para hindi siya masyadong ginawin. So yan o, simple lang yung sa akin mga kabukid. Yung ating tatlong ginya o yan, hindi ko malagyan ng manok dito mga kabukid kasi inaaway nila. Pasaway talaga tong tatlo na to, pero okay lang kasi bantay sila dito sa aking backyard mga kabukid kasi ang ingay nila tuwing may tao na hindi nila kilala. So, okay lang. So yung ating mga inahin mga kabukid yan. So ngayong kangguan mga May 30, so yan kami 31 tayo. So May 30, ibabalik ko na sila dyan mga kabukid para sa panibago na naman nating pagkukulikta ng mga eggs. So bali mag-iisang linggo na rin sila pagdating ng May 30. So pagka May 31 sigurado mangingitlog na agad yan sila mga kabukid. So yan yung napansin ko mga kabukid, pag oras na ibinalik ko na sila agad dito, kinabukasan marami na namang itlog. So maganda yun mga kabukid. Sa experience ko, 10 araw lang mga kabukid yung ating mga inahin nangingitlog, mga 12 days ganun. So pinakamataas na yung 15 days mga kabukid. Titigil na naman sila sa pangingitlog. So kaya sinadya ko na pagdating ng katapusan talaga ng buwan, diretso na. Dati, meron pa akong 5 araw na pagitan bago matapos yung buwan. So, anong nangyari? Kunti lang yung nakakulikta kong eggs. So, ngayon, iniba ko na yung estilo. So, ito yung ating mga bagong dumalaga mga kabukid. Ito, bago rin siya. At mayroon dalawa din doon mga kabukid. So, ito yung dinagdag natin dito sa ating range. Nangingitlog na rin yan sila pero hindi pa talaga yung kalakihan. So tingnan nyo mga kabukid, yung ating area talagang sobrang maputik at saka mabasa. So hindi pa ako nakapag-spray ng chlorine dito mga kabukid. Bukas siguro mag-spray ako. So yung ating mga pugad pinayaan ko lang yung ganyan mga kabukid. Pero bukas lagyan natin yan ng daon ng saging na naman mga kabukid para okay na okay siya. So dito mga kabukid, meron tayong nilagnat na tandang mga kabukid. Yan siya, yung malaki nating tandang, nilagnat siya, yung kasabayan ng tandang na yan. So nilagnat siya mga kabukid dahil sa ulan. So dyan na muna siya pagsamantala mga kabukid. So ginagamot ko siya ng powder mga kabukid na may paracetamol. So pinapakain ko lang sa kanya yung paracetamol na powder mga kabukid. Tapos pinapainom ng tubig. So sana magiging okay siya mga kabukid. Sayang naman, malaki pa naman. Pero ito yung kanyang kasabayan mga kabukid na rooster. So ito yung kasabayan niya. Malaki talaga siya. At ito yung ating matandang rooster. At
Ito yung ating nabili dati mga kabukid na rooster. Yun o. Yung ating boiler o, matanda na rin. So ang dumi ng ating area mga kabukid dahil sa sobrang ulan. Hindi na natin nalinis. So ngayon lang tayo nakabalik sa pang-araw mga kabukid kasi panggabi yung pasok natin. Ngayon natin nakapabakante sa pang-araw. So yung pasok natin ngayon ay panggabi. So pagdating ng umaga, ito muna tayo sa ating range nagtatambay para maayos natin yung mga sira. Tulad dito mga kabukid, yung pabahay sira-sira na. So may plano na ako kaso lang hindi pa tayo makapag-execute ng mga plano natin mga kabukid. Kasi kulang pa rin tayo sa financial. So unahin muna natin yung pagkain ng ating mga alaga. So paunti-unti lang hanggang sa mabuo natin lahat mga kabukid. At ito mga kabukid, nag-hatch na pala yung ating first batch. So may natira pang sisyo dyan mga kabukid kasi hindi siya kulang siya sa mga kabukid, hindi siya masigla. So hinayaan ko muna dyan. So ito yung ating second batch. At yung ating first batch mga kabukid, ito lumabas na sila kahapon. So kahapon pala ito ko nilipat mga kabukid. Ayan sila. Nasa 30 piraso mga kabukid na sisiw. So bali 1 day na sila ngayon. So hintayin na lang natin yung 3 days. So nakadalawang division pala yung mga kabukid para sa second batch. So ayan, 30 piraso mahigit. So hintayin na natin yung 3 days bago natin lagyan ng daanan dyan para dito meron na silang bakante na malawak. So yun lang muna siguro ngayon mga kabukid. So maraming salamat sa inyong lahat na nanonood na aking video, nag-react at nag-comment. So sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. So happy farming and patuloy lang tayo sa buhay mga kabukid. See you in my next video. Bye bye mga kabukid. So yung panahon ngayon mga kabukid, parang uulan na naman. So bye bye mga kabukid.